Naranasan mo na bang kausapin ng isang kaibigan na hindi naman talaga dumating? Ako si Sofia at ito ang kwento ko. Since may community quarantine, syempre no choice ako kundi sumunod. Alam ko namang para rin to sa safety ko. Dahil bawal lumabas, lagi lang akong mag-isa sa kondo. Minsan, tinatawag ko na lang si Jamie, ang best friend ko. O kaya naman yung iba naming tropa para mag-sleep over. Pero bago mag-quarantine, bihira lang talaga ako sa unit kasi palagi akong busy sa work. These past few days, iba talaga yung pakiramdam ko sa unit ko. Parang ang bigat ng vibes. At dahil preaters ako, madalas 6 to 7 a.m. na ako natutulog. Pero nung isang gabi, mga 1 a.m. habang nagtitimpla ako ng kape at nanonood ng Netflix, may narinig akong malakas na kalabo. Kinabahan na ako, kaya tinext ko si Jamie. Pero after a while, tumigil din yung ingay. Around 3 a.m. may nag-doorbell. Inisip ko baka si Jamie na yon since 1 a.m. pa ako nag-text sa kanya. Pero pagbukas ko ng pinto, walang tao. Sinara ko ulit tas tinawagan ko siya. Lumabas ka na sa tinataguan mo, gago ka, sabi ko ng pabiro. Pero ang sagot niya, ha? Nasa work pa ako, baliw ka ba? Biglang naputol yung tawag. Nanginginig na ako sa kaba. Pagpatay ko ng phone, may nag-doorbell ulit. Binuksan ko agad pero wala pa rin tao. Tumayo ako sa may pinto, hinihintay na tumunog ulit ang doorbell. Ilang minuto pa, tumunog nga ulit. Pero pagsilip ko wala pa rin. Takot na ako, kaya pinilit kong aliwin ang sarili ko. Nanood ako ng comedy movie pero ramdam ko na nanginginig pa rin ako sa takot. Mga 4 a.m. may nag-doorbell ulit. Sinilip ko muna sa peephole this time, si Jamie. Kaya binuksan ko agad ang pinto. Sobrang relief ko nang makita siya. Pinapasok ko siya at nagluto ako. Then I asked her what she wants to eat. Kung gusto niya ba ng McDo or anything. Pero hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin at umiling. Mga 5:30 a.m. Inaantok na ako kaya sabi ko, Jamie, matutulog na ako. Patayin mo na lang ang TV pagtapos ka ng manood. Ngumiti lang siya sa akin. Pero habang natutulog ako, nagising ako sa hindi ko maintindihang bigat sa pakiramdam. Pagdilat ko, nandun siya sa gilid ng kama. Nakatayo at nakatitig sa akin. Hindi siya nagsasalita. Iniisip ko na baka prank niya lang to kaya hindi ko na pinansin at natulog ulit. Pagdating ng 9 a.m., nagising ako. Kinuha ko yung phone ko. May 19 missed calls galing kay Jamie. I was a bit confused. Bakit siya tatawag? Nasa kondo ko naman siya. Maya-maya, tumawag ulit siya. Sinagot ko agad. Ang weird mo, andito ka lang sa kusina, ba't ka tumatawag? Pero ang sagot niya, wait, what? Tumawag lang ako para mag-sorry kasi hindi ako nakapunta. Pinag-OT ako ni sir, ano bang sinasabi mo? Anyway, andito na ako sa lobby. Loko ka, wag mo akong tinatakot, sabi ko. Pero ramdam ko na nanginginig na yung kamay ko habang bumabangon. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina, nandun pa rin siya. Nakaupo, nakangiti. Tang-ina ka, ang lakas ng trip mo. Sigaw ko na pilit na dinadaan sa biruang takot. Pero hindi siya nagsalita, hindi siya tumigil sa pagtawa hanggang sa may nag-doorbell. Nakahinga ako ng malalim. Siguro staff lang yun kasi tumawag ako ng housekeeping. Pero pagbukas ko ng pinto, si Jamie, yung totoong Jamie. Nalambot ako sa takot. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Agad kong hinila siya palabas. Sabi kasi ng matatanda, hindi mo pwedeng makita ng harapan ang doppelganger mo. Bumaba kami sa lobby at hindi na ako bumalik mag-isa sa unit ko. Mga 2 p.m, bumalik kami para kunin yung gamit ko. Pero pagpasok namin, lumabas ang housekeeping staff. Ma'am, akala ko po nasa CR kayo. Lumabas pala kayo? Buti na lang hindi ko nalock yung pinto. Malinis na po, ma'am. Napatingin ako sa loob ng unit ko. Sino yung nakita kong umupo sa kusina kanina? Hindi na ako tumuloy. 3 araw na akong nasa bahay ng parents ko. Pero kaninang 5 a.m, may tumawag sa akin mula sa front desk ng kondo.
May nagre-reklamo raw. Maingay daw sa unit ko. Parang may party raw sa loob. Pero wala naman akong ibang kasama. At ilang araw na rin akong hindi bumabalik sa condo unit ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino o ano ang nakasama ko noong gabing yon. Pero ikaw, sigurado ka bang mag-isa ka lang dyan habang nakikinig sa kwentong ito? May mga bagay sa mundong to na mahirap ipaliwanag. Akala mo panaginip lang. Pero paano kung totoong nangyari? Ako si Karen at ito ang kwento ko. Hindi talaga ako mahilig sa mga multo o kung anumang kababalaghan. Siguro kasi hindi ko pa naman sila harap-harapan na na-encounter. Lagi ko lang silang naririnig sa mga kwento ng matatanda, ng mga kaibigan ko or napapanood sa mga movies. Sa isip ko, gawa-gawa lang ang mga yan. Hanggang sa isang gabi, napatunayan kong mali ako. Maaga akong natutong maging independent. Agad akong humiwalay sa pamilya ko dahil kaya ko ng tustusan ang sarili ko at may maayos akong trabaho. Workaholic din ako kaya lagi akong pagod pag uwi sa condo ko. Isang gabi, pagod na pagod ako galing sa trabaho. Pagkadating ko sa condo, hindi na ako nag-abala pang kumain o maligo. Dumiretso agad ako sa kama at agad na nakatulog. Sa kalagitnaan ng mahimbing kong pagtulog, may narinig akong mahinang tawa. Parang may bumubungis-ngis. Boses babae. Napadilat ako bigla. Ako lang mag-isa sa kondo, kaya imposibleng may ibang tao dito. Sinubukan kong kumalma. Sinulyapan ko ang buong kwarto para alamin kung saan nanggagaling ang tunog. Nanginginig ang katawan ko habang dahan-dahan akong tumingin-tingin sa madilim na kwarto. Hanggang sa may maaninag akong anino sa isang sulok. Hindi ko makita ng malinaw dahil malayo ito at mahina lang ang ilaw mula sa nightlight ko. Pero sigurado akong anino iyon ng isang tao. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung ayaw mong may humila sa paa mo mamayang gabi, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe sa YouTube channel ko. Nagsimula akong pawisan kahit malamig ang kwarto. Hindi ko alam ang gagawin at ang lamig-lamig ng mga kamay ko. Tinitigan ko siya habang palakas ng palakas ang tawa niya hanggang sa maging halakhak ito. Kitang-kita ko na gumagalaw ang balikat niya habang tumatawa siya kahit malabo ang anyo niya. Napaluha ako sa sobrang takot. Gusto kong tumakbo pero nanigas ang katawan ko. Ang daming pumapasok sa isip ko. Hanggang sa napansin kong mas lumakas pa ang halakhak niya. At dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Mas lumilinaw ang itsura niya sa bawat hakbang. Nang tuluyan ko siyang makita, agad kong ipinikit ang mga mata ko. Pero huli na, naaninag ko na siya ng buo. Para siyang nilublob sa puting pintura. Kulay tsyok ang balat niya, basa at buhaghag ang buhok. Halos matakpan ang buong mukha niya. Pero ang pinakanakakatakot, yung sobrang lapad ng ngiti niya. Halos umabot sa magkabilang tenga. Nanlilisik ang mga mata niya at gumagalaw sa iba't ibang direksyon na parang hindi mapakali. Kasabay ng paggalaw ng kanyang mga mata, pumipitik din ang ulo niya. Tawa siya ng tawa, humahalakhak na para bang isang baliw. Sa mga oras na yun, hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako o totoo ito. Nagdasal ako ng paulit-ulit. Our Father, Hail Mary, kahit anong dasal na maalala ko. Pilit kong nilalabanan ng takot hanggang sa biglang tumigil ang pagtawa niya. Akala ko tapos na. Akala ko wala na siya. Dahan-dahan akong dumilat. Pinagmasdan ko ang paligid. Nang tingnan ko ang paanan ng kama, nandoon siya, mas malapit at nakasampa na sa paanan ng kama ko. Nanlamig ako. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Bigla siyang tumawa uli. Mas malakas. Mas baliw. Sa sobrang lakas. Parang umaalingaw-ngaw ito sa buong condo unit ko. Napapikit ulit ako sa takot. Nanginginig at umiiyak. Hanggang sa nakaramdam ako ng mabigat sa kama ko. May lumulubog sa paanan ng kama. Parang may gumapang papunta sa akin.
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nanginginig na ako sa sobrang takot. Mga ilang sandali lang, may naramdaman akong malagkit at basa sa mukha ko. Yung buhok niya, dahan-dahan akong dumilat at bumungad ang mukha niya. Nakalutang siya sa ibabaw ko at ilang pulgada lang ang layo sa mukha ko. Kitang-kita ko ang malapad niyang ngiti, ang gumagalaw niyang mga mata, at ang ulo niyang pumipitik-pitik habang walang tigil sa pagtawa. Doon na ako napasigaw ng ubod sa lakas. Biglang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung hinimatay ako o kung ano ang nangyari. Basta nang dumilat ako, umaga na. Matingkad na ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ko. Humihingal ako at balot ng pawis. Mabilis akong naglibot ng kwarto ko. Walang bakas ng kahit anong kakaiba. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na masamang panaginip lang iyon. Baka sobrang pagod lang ako kaya binangungot. Bumangon ako at ginawa ko ang mga nakasanayan kong routine. Kumain, naligo at nagbihis para sa trabaho. Hindi ko na inisip ang nangyari kagabi. Hanggat maaari, gusto ko nang kalimutan iyon. Paglabas ko ng kwarto, kinuha ko ang bag ko at dumiretso sa pinto ng unit ko. Pero nang isasara ko na sana ang pinto, hindi ito sumasara. Parang may nakaharang. Liningon ko para tingnan kung ano ang nakaharang sa pinto. May paa. Isang maputlang paa ang nakatapak sa may pintuan. Nanigas ako. Dahan-dahan akong tumingala para tingnan kung sino yon. Doon ko siya muling nakita. Nakangiti at nakatitig sa akin. Napasigaw ako ng malakas. Bigla niyang hinablot ang kamay ko at hinila papasok sa loob ng unit ko. Mahigpit kong hinawakan ng doorknob. Sinubukan kong lumaban. Buong lakas kong hinila ang kamay ko. Pero wala akong nagawa. Mas malakas siya kaysa sa akin. Biglang nagdilim ang paningin ko. Nagising ako sa ospital. Mahigpit na hawak ng mommy ang kamay ko. Anak, salamat naman sa Diyos. Umiiyak niyang sabi. Ma, anong nangyari? Mahinang tanong ko. Anak, buti na lang nagising ka. Nag-collapse ka sa tapat ng unit mo. Nanlaki ang mata ko. Bumalik lahat ng alala. Ang mukha niya, ang mata niya, ang tawa niya. Pagka-discharge ko sa ospital, hindi na ako nagdalawang isip. Ibinenta ko agad ang unit ko at lumipat na ako sa bahay ng mga magulang ko. Hanggang ngayon, rinig ko pa rin minsan ang halakhak niya. At sa tuwing naaalala ko yun, hindi ko mapigilang manginig sa takot at mapaluha. Simula noon, hindi na ako natulog mag-isa. Alamin natin kung bakit walang nakakatagal sa Unit 12B at kung ano ang nakakatakot na lihim na matagal nang tinatago sa kondo na ito. Ako si Maya at ito, ang kwento ko. Gusto ko lang i-share yung condo experience ko. Nung nagsama na kami ng live-in partner ko, napansin ko na yung floor namin, dalawa lang ang unit na may nakatira, kasama na kami. Nagtaka ako kung bakit walang ibang nakatira sa iba pang units. Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya hindi pinapaupahan yung ibang unit? Yung unit namin, 15 years na palang bakante bago kami lumipat. Isang araw, tinanong ako ng partner ko, hindi ka naman matatakutin, di ba? Mahilig ka pa nga sa horror. Sagot ko, bakit? Anong meron? Ang sagot lang niya ay, basta. Lumipas ang isang taon at kami na lang talaga ang nakatira sa floor namin. Madalas kaming magpatugtog ng malakas na music o TV kasi wala naman kaming kapitbahay. Yung isang unit na may tenant, bigla na lang umalis at hindi namin alam kung bakit. Mahilig akong mag-AirPods kapag mag-isa ako, lalo na pag may ginagawa. Pero isang araw, na-lowbat yung AirPods ko, kaya nagpatugtog na lang ako ng music sa phone speaker. Dito nagsimula yung hindi ko makakalimutang karanasan. Nasa trabaho ang partner ko at ako naman ay nasa kwarto.
Biglang tumahol yung aso namin ng malakas. Pinuntahan ko siya. At nakita kong tumatahol siya sa may pinto, sa mismong peephole. Sinilip ko, pero wala naman akong nakita. Binaliwala ko na lang ito. Bigla kong narinig ang boses ng isang bata na parang naglalaro sa hallway. Sinilip ko ulit sa peephole, pero wala pa rin akong nakita. Nag-chat ako sa partner ko. May kapitbahay na ata tayo. Sabi niya, wala. Kinontak niya yung guard sa lobby at nagpapaakyat ng guard para mag-check. Umakyat yung guard at sinuri ang mga units, pero sabi niya, wala naman daw tao. Pero napansin ko, parang namumutla si Kuya Guard habang sinasabi niya iyon. Ilang araw ang lumipas. Napansin ko na lagi nang tumatahol ang aso namin sa may pinto. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong patayin muna ang music at pakinggan kung may tao ba talaga sa floor namin. Narinig ko na may malakas na pagbabalibag ng pinto. Sa inis ko, nilabas ko yung ulo ko sa pinto para tingnan ang ibang unit. Wala namang tao. Sinabi ko ulit sa partner ko yung nangyari at sabi niya, baka imagination mo lang yun. Nainis ako, kaya sabi ko sa kanya, next time, ibibidyo ko para maniwala ka. One time nasa living room ako, narinig ko na parang may batang nagtatakbo sa hallway. Sinilip ko sa peephole ng pinto, pero wala akong nakita. Hindi pa ako nakakalayo sa pinto, biglang umikot yung doorknob. Sinilip ko ulit, pero wala pa ring tao. Narinig ko yung takbuhan ng bata papalayo at pabalik sa pinto. Sinilip ko sa ilalim ng pinto, pero walang anino. Pero umiikot yung doorknob. Sa sobrang takot ko, tinawagan ko yung partner ko. Sabi niya, magpapaakyat siya ng guard. Dumating ulit si Kuya Guard at nag-check, pero wala daw tao. Napansin ko, parang nagmamadali siyang umalis. Pagkaalis niya, narinig ko ulit yung bata. Bumalik na naman, at this time, narinig ko na yung boses ng nanay ng bata. Kinagabihan, madaling araw na, nagising ako sa malakas na ingay. Parang may nagsasakitan sa kabilang unit. Rinig ko yung iyak at paghingi ng tulong ng isang babae. Tumakbo ako sa pinto para mag-video at isend sa lobby para magpaakyat ng guard. Dumating si Kuya Guard at kumatok sa pinto namin. Sabi niya, ma'am, pasensya na po kayo, pero ngayon kasi ang araw na may pinatay pong mag-ina dyan sa kabilang unit. Huwag niyo na lang pong ipagsabi ito kasi pinagbabawal ng admin namin na pag-usapan to. Magpatugtog na lang po kayo para makatulog. Nabigla ako sa sinabi ni Kuya Guard. Hindi ko alam ang gagawin. Paano ba kami napadpad sa unit na ito? Buong gabi, hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung ano ang naganap sa unit na yon. Kaya nung sumunod na araw, nagdesisyon ako na alamin ang history ng unit. Kinausap ko ang ilang residents, pero parang iniiwasan nila ako. Sa wakas, isang matandang babae ang nagsabi sa akin ng totoo. May isang ina at anak na nanirahan sa unit na yon noon. Isang gabi, may pumasok na lalaki at pinatay sila. Simula noon, walang nakakatagal na tumira sa unit na yon. Bumalik ako sa unit namin na may kaba. Pagdating ko, naramdaman ko agad ang lamig ng hangin. Tila ba may nagmamasid sa akin. Pumasok ako sa loob at sa bawat hakbang, parang bumibigat ang pakiramdam ko. Biglang bumukas ang TV nang walang tao sa living room. Lumabas ang static sa screen at sa gitna ng static, isang image ng batang umiiyak ang nakita ko. Huminga ako ng malalim at pilit na ikalma ang sarili ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa bawat tunog, sa bawat galaw ng hangin, nararamdaman ko ang takot. Pag-uwi ng partner ko, kinuwento ko lahat ng nalaman ko.
agad siyang nagdesisyon na kailangan na naming umalis. Hindi na namin kayang manatili pa sa lugar na iyon. Sa huling gabi namin doon, habang nagpapak kami ng mga gamit, narinig ko ulit yung boses ng bata. Naglalaro siya sa hallway. Sinundan ito ng iyak ng kanyang ina. Nang tuluyan na kaming umalis, nakaramdam ako ng kaluwagan sa dibdib. Pero sa tuwing mapapadaan ako sa kondo na yon, hindi ko maiwasang maalala ang mga nangyari. Ang Unit 12B, na minsan naming tinawag na tahanan, ay nananatiling puno ng mga alaala ng mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kwento tungkol sa unit. At sa bawat kwento na maririnig mo, isa lang ang tiyak, hindi matahimik ang unit na yon. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. May mga lihim na mas mabuting hindi na lang alamin. Dahil minsan, ang katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa kahit anong horror story.